meron po tayo ditong balita na ikagugulat nyo. Muling nagpasiklab sa usapin ng national security. Ito'y matapos niyang ibunyag na may nasa 400 Chinese national na umano'y iligal na nananatili sa bansa at nagtatrabaho sa Dito Telecommunications. Ayan po ang sinasabi natin. Ayan na nga po ang sinasabi natin. Siniraan ng Smart at Globe para ipasok ni Digong dito ang Dito Telecom. Ha? Ngayon po, marami pong kumakalat na balita na meron pong 400 spy dyan. Sa totoo lang po, yung Dito Telecom, China yan. China po yan. Uy, teka lang, nakadito pala ako. Diba? China po yan. Ngayon, ang ano po, meron pong 400 na spy dyan na kinakanlong ng Dito Telecom. My God! Yan na po na naman tayo. Diba? Yan po ang sinasabi ko sa inyo. Pag bumalik tayo sa mga Duterte, eto lang ang kalbaryo natin. Hanggang ngayon, di tayo natapos sa mga hayop na Chinese. Sa mga demonyong mga Chinese. Hindi po lahat ng Chinese ay demonyo. Pero ito po mga involved ng mga sindikatong ito, mga demonyo po ito. Ha? Len Ben, thank you. Len Ben, thank you. Huwag po mga galit sa akin yung mga Chinese, lalo na sa mga binondo, mga Chinese na mga mahal na mahal natin. Hindi po kayo to. Ang tinutukoy namin mga Chinese dito ay nagpapahirap sa ating mga Pilipino. Etong mga to na mga oportunista, na mga sindikato. Ito po ang nililinis natin at talagang napakahayop. Ayon kay Tulfo, hawak ng mga dayuhan ang iba't ibang executive position sa kumpanya at posibleng mga espiya ng China. Kita nyo? Nataranta tayo dito sa National Grid Corporation noong nakaraan. Yung pala, eto palang Dito Telecom na marami pong users sa ating bansa. Yung mga executive neto ay mga dayuhan Chinese na posibilidad na spy pala. Ayan po mga tinanim ng Duterte. Ha? Ayan po ang mga tinanim ng Duterte na nahihirapan po tayo ngayon. Oh. Hawak din daw nila ang mga sensitibong data ng bansa. Sabi ni Tulfo, pumasok daw sila sa Pilipinas gamit ang tourist visa sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan po mga DDS, hindi ako nagsabi. Sila na nagsabi niyan, ginamit, tourist visa lang. O overstay na yung mga hayop na yan. Huwag nyo sabihin, ginawa ng Pilipino ni Digong yan. Kasi sabi dito, during the time of President Digong, tourist, ilang taon na. Ba't nandito pa yung mga hayop na yan? Ibig sabihin, overstaying na yan. O baka naging Pilipino na. Dumaan sa Davao. Yab na naman. Sa ilalim ng sponsorship ni Dennis Uy. Dagdag pa ni Tulfo, alam daw ito ng ilang immigration agents na ginagamit ang mga dayuhan bilang milking cows. Sinubukang humingi ng pahayag ang Bilyonaryo News Channel sa Dito, pero nagsabi lang na dinidiscuss pa nila ito internally. Ayaw yung magsalita. Ayaw yung magsalita Dito Telecom. Lumalaban na kayo sa Pilipinas, Ayan sa ating mga Bureau of Immigration, sa ating National Bureau of Investigation, pasadaan nyo po ito. Kailangan po sa paglilinis na gusto ng Pangulo, lahat to magawa natin. Unahin nyo po itong mga Dito Telecom, nakakatakot po yan. National Security po ang involved dito. National Security po. Kaya pagtuunan po natin ang pansin itong expose nito dahil importante po ito. Importante po ito. Ayon naman sa Bureau of Immigration, sineseryoso at pinag-aaralan na nila ang report ni Tulfo. Kaya seryosohin nyo yan, mabuti yan. Sa Anson kay kidnap. Ito na naman. Tignan nyo ito na naman. Tignan nyo ito.
Pogo involved na naman tong Ansong K na pumatay sa bilyonaryo. Kita nyo? Ang galing ng Pogo. Ang galing ng Dito. Ang galing ng Duterte. May case, dating Pogo worker daw ang sinasabing co-mastermind sa krimen na si Kelly Tan. Sangkot rin daw sa iba pang kidnapping ang Chinese national ayon sa PNP. Nagbabalik si Andrea Salve para sa detalye. Dating konektado sa Philippine offshore gaming operator I think, Yolo, you can do... Ma'am, I actually, Lanban, I have a research and a documentary regarding the Duterte administration. Okay? You must go to our, main channel and put the documentaries playlist. You can see there the documentaries regarding the illegal doings of the past administration. Okay? o Pogo, si Gong Wanli, isa sa primary suspect sa pagdukot at pagpaslang kay Philchai bilyonaryo Anson K. Na aresto siya sa isang resort sa Boracay noong Kita nyo naman ha, nagboborakay pa ang impaktong hayop na to. Ha? Nagboborakay pa. Saan galing to? Pogo na naman. Pogo na naman. Kita nyo, Pogo na naman. Yan po ang dulot ng Pogo. Ang saya-saya. Sabado, November 2018, nang dumating siya sa Pilipinas. Tumira sa isang Ito na yung researcher natin. This is a big international currency syndicate na matagal na nag-ooperate sa Pinas. Naulang nabunyag ng todo kasi unti-unti nahuhuli ang mga protector dito. Totoo yan kasi nga, gaya nga ng research natin na sinabi ko sa inyo. Okay? We do research last time about this Fujian gang or Fujian syndicate that is, detained now in Singapore. Okay? This syndicate is the founder. This syndicate is the founder of Bamban and Porak. They have many pictures with Alice Guo and Cassandra Ong. So, Pogo and Bamban are really coordinated in this Fujian gang, which is internationally money launderer, and they are now detained in Singapore. Okay? If you had time, you research Fujian gang, okay? dormitory sa multinational village sa Parañaque City nang pumasok bilang empleyado ng Pogo. Multinational. Pinakita ko sa inyo yan, di ba? Nakaraan. Pinakita ko sa inyo mga pictures ng multinational. Sabi ko sa inyo, nandun ang lahat ng Pogo. Kita nyo? Nakaraan, sinabi ko rin po sa inyo, saan nanggagaling, paano nakapagpatayo si Alice Guo? Anong sabi ko sa inyo? Pumasok sa junket. Naalala nyo yun? Di ba? Pumasok yan sa junket, doon kinuha ang pera, dahil doon matutunaw nila ang pera to Bitcoin immediately. Sinabi ko sa inyo yan. Saan nanggaling ito? Yung ransom nung binayadan, saan pumasok? Sabi ng PNP, sa junket. Sa junket pumasok ang pera na ransom. Kinonvert kagad sa Bitcoin. Sinabi ko na sa inyo yan. Sabi ko sa inyo, dito, advance tayo. Kasi nga, ang ating asset ay head of the triangle. Okay? Ganun tayo kalupit. Kaya mag-like kayo. Lintek na. Mag-like na kayo! July
July 2022 naman nang makasuhan sa Angeles City, Pampanga nang masangkot din sa pagkidnap sa isa pang Chinese national. Hindi binigay ng PNP ang detalye pero sinasabing na-dismiss ang kaso. Si Gong Wanli na mas kilala sa alias na Kelly Tan Lim ang ginamit umano ni David Tan Okay, tama? Parang kamag-anak ko to eh. Go Wanli. Kamag-anak ko pa yata to ha. Kasi ang ano ko, Chinese name ko, Dehins Goli. Diba? Li rin siya eh. Eh ako, Dehins Goli ako eh. Diba? Parang magkamag-anak kami neto ah. Piao para mapapunta sa crime scene si Anson Ke. At yung pagpunta po mismo ni Anson Tan doon po sa Marta Street sa may Villacor Village is yun po ay between sa agreement po ni Kelly po at saka ni Anson Tan. So siya po talaga ang ginamit po na bait. Ah, iba ba yun, Mama Lane? Ah, iba ba yun? Sorry. Maliban sa kasong ito, marami ng kinasangkot ang kidnapping cases ang dalawa ng magkasama. Isa raw dito ang nangyari noong December 2024 kung saan pareho ang kinahantungan kay Anson Ke. Kaya Ayan na. kumbinsido Ayan po ah. Ayan po ang sinasabi natin. Ngayon, eto na po. Si Maharlika po at si Roque, maaari pong makulong ngayon. Alam niyo kung bakit? Roque, lalo ka na Maharlika. Bukod sa pakangkang ka, makakangkang ka talaga ngayon. Eto na po. Kasi po, naglabas po ng bagong rules ngayon ang United of States in our own very country. We have a new rules and regulation regarding AI technology. And my long uncle Trump have new rules against AI technology. Let's watch this. Duterte spokesperson Harry Roque. Ito ay matapos hainan ng korte ng arrest warrant si Roque para sa kanyang kasong qualified human trafficking dahil sa pagkakasangkot niya sa pogo sa Porac, Pampanga. Kasalukuyang nasa the Netherlands si Roque kung saan Ay, Sir Roger Mabait. Thank you, Sir Roger Mabait. political asylum. Nauna nang sinabi ni Roque na political persecution lang ang mga kasong isinampa sa kanya. Mamaya talakayin natin yung baklang mabantot. Sa Estados Unidos, pirmado na ang tinatawag na Take It Down Act. Eto na po. Meron po sa Estados Unidos ng Take It Down Act. Ngayon, Maharlika, ipakita mo ngayon ang authentication ng pulburon video. Ipa-authenticate mo ngayon sa US yan. Kulong ka, hayop ka. Panoorin mo to. Ng batas, itinuturi ng krimen ang pagpapakalat ng non-consensual intimate imagery kasamang AI-generated at mga deepfake. Oh, patay ka na. Ituruturing ng krimen ang pagpapakalat ng deepfake, lalo na yung AI. Tapos ka na ngayon. Ngayon, ipa-authenticate mo. Ge! Ano? Tapos ka na ngayon. May kalalagyan ka ng pakangkang ka. Take It Down Act. Sa ilalim ng batas, itinuturi ng krimen ang pagpapakalat ng non-consensual intimate imagery kasamang AI-generated at mga deepfake. Si First Lady Melania Trump ang masugid na nagsulong ng batas at kapwa sinuportahan ng mga Democrat at Republican. Patay ka na ngayon, batas na ngayon to. Maaari ka nang makulong at pag nakulong ka, maaari kang bumalik ka dito. Pakangkang. Huwag kayong mag-alala. Malapit na rin po magkaroon sa atin yan. Kasi yan po ang tinatakil ng Kongreso ngayon. Fake news at mga deepfake. Naku, baka mawala. Ako lang po yung AI technology na mabait. Ayan, Ako lang. It's honor
honored to join you here today for the signing of the Take It Down Act. Oh, Take It Down Act. Ayan na, ha? Take It Down Act. Eh, si Marlica, mahilig pa naman yan. Take It Down Panty. Ngayon, Take It Down Act ka. Pakangkang. A national victory that will help parents and families protect children from online exploitation. Artificial intelligence and social media are the digital candy for the next generation. Sweet, addictive, and engineered to have an impact on the cognitive development of our children. But unlike sugar, these new technologies can be weaponized, shaped beliefs, and sadly affect emotions Oy, Simple Talkies. Andiyan ba Simple Talkies? Simple Talkies, shout out tol. and even be deadly. It's a big thing, very important, so horrible what takes place. This will be the first ever federal law to combat the distribution of explicit, imaginary, posted without subjects' consent. They take horrible pictures, and I guess sometimes even make up the pictures, and they post. Ayan na, patay na kayo. Ayan sinasabi ko. May katapusan ng lahat. Ngayon, ipipilit lang natin na ipa-authenticate mo ngayon yan sa US. Ha? Impacta. Oh, ngayon, mapapatake it down act ka ngayon. Dahil peke eh. Oh, tapos ka ngayon. Ang baho na ng puday mo. Ang baho pa ng ugali mo. Ang baho ng kalalagyan mo. Ngayon, paano ka ngayon? Irereklamo ka ngayon ng gobyerno natin. Sinabi ko na to ngayon sa NBI, direkta. Sa NBI, meron ng take it down na Kapinyolo. Oh. Eh, paano ka na ngayon? Inakusa mo ang presidente, ikaw ang nagpakalat. Paano ka na ngayon? Oh. Magrereklamo ngayon yung NBI. Ngayon, pagbabasihan nila sa Take It Down Act, patay ka na ngayon. Uuudin na ang mabaho mong pakangkang na puday. Posted without consent or anything else. And very importantly, this includes for forgeries generated by artificial intelligence known as deepfakes. We've all heard about deepfakes. I have them all the time, but I don't remember. Deepfakes. Paano ka na ngayon? Paano ka deepfakes ang ginagawa mo? Ano sabi ni Dolores? Hindi na kakayanin ng safeguard yung puday ni Marlica. Dapat doon, lacquer thinner o kaya, asido. Oy, Mami Peng, nandiyan ka ba? Okay, dumako naman tayo dito. Ito na. Dito na tayo sa Gapangan. House senatorial elections may affect Sara Duterte impeachment trial. Ito na. Wala bang Tagalog to? Sawa na ako mag-English eh. To be acquitted, the Vice President needs 9. Professor Arugay, Chairman of Department of Political Science, UP Diliman. Diyan po tayo nag-masteral, UP Diliman. Ang course po natin sa UP Diliman ay Pares and Technology. Hindi nyo kasi natatanong. Ako naman napaka-humble kong tao. Nag-aral po ako sa UP Diliman. Ang tinake ko po dyan, Pares and Technology. Bali, 4 years ako dyan nagpa-Pares. Pares lang. Meta ba? Pares and Technology. Hindi ko natapos. Kasi sumasakit yung leeg ko dito eh. Sakit. Sakit eh. Sakit, mamulay. Sakit ng leeg ko eh. Ay ko, hindi ko natapos to. Naka 6 months lang ako. Naka-UP ako, ayaw mo maniwala eh. UP. Diretso na natin to. Kulit nyo yung kwentuhan o kwento. Nawawala ako sa topic eh.
Among the senators, Christopher Bongo and Ronald Baton de la Rosa and Saging Party List Marco Beta, huwag na kayo magbayad ng ilaw ha. 2K nyo, huwag nyo nang bayaran. Sabi ko sa inyo, pag nag-2K kayo, huwag nyo nang bayaran. Ganyong bayaran. Pwede nyo ilaban yan sa RTC. Ha? Ilaban nyo sa RTC yan. Ang daming video nagkalat, babayaran daw niya eh. Ilaban nyo yan sa RTC. Two opposition groups seem to form in 28th Congress. Ito po kasi ang problema. 7 na yon. Kung pag-uusapan natin ng impeachment, ang Magic 7 kay Sara ay siyam for acquittal, said Arugay. So there are already 7 of them. 7 na sila eh. Bongo, Robin Padilla, Bato, Marcoleta, si Camille, Aimee, di ba? Tsaka sino pa ba? Sino pa isa? Cayetano. Di ba? Returning Senator Tito Soto and Pampo Luping Lacson, re-election is Pia Cayetano and Lito Lapid, Erwin Tulfo are all in the Magic 12 based on the latest partial and unofficial results, all run under Marcos administration slate. While Marcos allies in the House voted impeach Sara Duterte, Arugay said alliances don't hold much weight under country political system. He said they will think more about they will gain and how would affect them should they run again in 2028. Tandaan nyo po ito ha, sinabi ko na sa inyo. Ay Ma'am Lady Elsor, maraming salamat. Sinabi ko na po sa inyo noon na ito pong impeachment na to, malaplap lang po natin. Malaplap lang po natin ang ebidensya o solve na tayo doon. Kasi yung po ang importante eh. Makalaplap tayo sa ebidensya. At pag nalaplap po natin yon, yung salitang damage ang pag-iwakan natin. Di ba? Alam mo yun? Galing ka sa aksidente, tapos nasurvive mo, pero ang dami mong pasa, ang dami mong damage, ang tagal bago maghilom. You know what I'm saying? Kasi yung proseso ng trial, pwedeng magkaroon ng impact. Kasi itong mga senador na to, di lang naman nila iisipin yung kanino ba ako may utang na loob. Sino ba tumulong sa akin nanalo? It's more like, baka pag bumoto ako ng acquittal, baka ako naman balikan sa susunod na eleksyon. Yan po ang iisipin nila. Diba? Sabi ko sa inyo, yan po ang iisipin nila. Yan po ang pangahawakan nila sa mga utak nila, lalong-lalo na po ang mga 2028 senatorial lineup. Sino po yan? Alam Peter Cayetano, takot na takot yan. Baka pag sa ano yan, gawin niya ng 20K. Pag binoto niyo ako, 20K na talaga, promise. Gaganon na yan. Oh. Siyempre, si Mark Villar, tahimik yan. Pero iisipin niya, naku, baka hindi na ako makabalik dito. Baka hindi na ako makabalik. Mag-iisip din si Mark Villar. Oh. Etong dalawang Estrada, although pabor na pabor sila kay Sara, mag-iisip sila. Dahil lalo na si Jinggoy. Malaki-laki ang kaso ni Jinggoy. Ngayon, pag naungkat yung kaso niya uling yon, at naungkat pa, nalaman pa ng taong bayan, etong pabor na pabor siya at inakwit niya si Sara, matutulad siya kay Buduts. Diba? So, ganon din si JV. Ayan po ang mga natin. Ayan po ang mga mag-iingat. Diba? Si Rapi Tulfo, sigurado ako, ano yan? Iboboto niya, guilty yan. Sigurado ako kasi si Rapi Tulfo po ang makikinabang ng 2028. Tandaan nyo.
Si Chis Escudero, siyempre, iboboto niya na guilty yan. Siya rin na makikinabang sa 2028. So, wag na tayo mawala ng pag-asa. Nyolo, bilang kaibigan nyo, ako nagpapabigay ng lakas ng loob sa inyo na huwag kayong mawala ng pag-asa. Ang importante po sa atin, mga libag, mga karayuma, malaplap lang natin. Paisa lang. Palaplap lang. Yeah? Anong laplap, Nyolo? Malaplap lang natin yung bank account. Kasi gapang na yan, that will be a domino effect. You know what I'm saying? If we are focused on the bank account of this Duterte family, especially Sara, the joint account with the demonic father, Rodrigo Roa Duterte, therefore we conclude, we can see the never before seen footage of this bank account. Okay? So, ano ang motto ng mga libag at mga raruma? Palaplap lang. Yan po ang motto natin ngayon 2025. Sa darating na impeachment, anong motto natin? Palaplap lang. Si Bongo, si Bato, yan sinasabi ko sa inyo. Hindi pa uli ang lahat. Hindi pa uli ang lahat. Tandaan nyo, si Bongo, ginaya niya si Sara ngayon. Nagpunta rin siya sa mga iba't ibang tondo, nagpunta-punta siya, kinamusta niya. Kasi nga, yan po ang pagsasabi na ready na si Bongo for 2028. Ready na si Bongo. At magiging malupit na trahedya po itong 2028. It's between Bongo, Sara, Tulfo, at representative ng genuine opposition ng mga dilaw. Yan po ang kakarapin natin sa 2028. Si Speaker, malabo. Sinasabi ko na, sorry, Mami Peng, ano, kung nandiyan ka man, Mami Peng. Diba? Kasi naunahan si Speaker eh. Naunahan si Speaker at kung magbabasihan nyo po ang 2025 midterm, ang bumoboto na po ngayon ay mga 30 to 45 years old ang malalakas. At yan po ay batang 90s at late 80s. Yan po ang malalakas. Yan po ang malalakas. Oh, di ba? Oh, yan si Mami Peng nag-comment na, hindi din. Di ba? Kaya, hindi ko naman sinasabi na nag-aaway kami ni Mami Peng. Pero, ayan po ang mga possibility na nakikita natin. Bongo, Sara, Tulfo, Dilaw, at kung sino ipopromote ng ating Pangulo. Yan po. Yan po yan. 5 yan, malamang. 5 yan. Si Isko, wala na eh. Ayaw niya na magalit ang taong bayan sa kanya ng Maynila. Hindi, alam nyo, alam mo, si Gibo, wala eh. Si Gibo, magaling si Gibo, sobrang galing ni Gibo. Kaso lagi siyang, hindi, tingnan nyo, wala siyang ano ngayon eh. Kailangan ni Gibo mag-step up. Di ba? Kailangan ni Gibo mag-step up pa. Kasi nga na-outshine pa sa Nino ng Remulla eh. Na-outshine siya ng mga Remulla. Na-outshine pa nga siya ni Torre. Oh, mas matulog ang Torre, Remulla ngayon dahil sa ICC. Na-outshine si Gibo. Kaya mag-step up ka, Gibo. Batuin mo ng tayo yung China. Diba? Kailangan mag-step up ni Gibo. Dati na nag-try si Gibo. Oh, di mo sure kay Isko. Pag nakasilip ng pagkakataon yun, alis na Manila yun. Tama, ano si Gibo, Mami Peng. Baka may magpatakbo na naman kay Isko. Tapos, gagawin para umati uli yung boto. Para manalo yung bet ng Duterte. Pampagulo lang, di ba? Katulad nun.
Ay, chef. Naniniwala po tayo. Talaga ako naniniwala ako. Naniniwala po ako makukumbik si Sara. Makukumbik. Yung article 1 na lang po. Yung article 1 na lang po. Ang hirap pasinungalingan ng article 1. At yung article 1 na yan, ang hirap pasinungalingan po niyan. Hindi po siya pinilit para sa video. Wala po nakatutok na baril para sabihin niya yung pagbabanta. Di ba? No joke. Sino makakarap niya ngayon? Joke, no. Di ba? Kumbaga meant to be po ito mangyayari. Nahulaan na ni Majula at ni Ukirampa to. Nyala, kita mo naman, nyala. Sinabi niya, no joke. Kita mo karap niya ngayon, si joke nyo. Ngat. Uy, ba't ngat? Uy! Di ba? Kita nyo? No joke, no? Yeah, pinagtagpo ng tanda na to. Di ba? Siyempre, kakaibigan mo ba ako, Mami Pay, kung hindi ako matalino? Kaya mo ako kinakaibigan eh. Kinakaibigan mo ko kasi kailangan mo ko. Kailangan mo ko, kaya kinakaibigan mo ko.